Ayan, for today's video mga boss, mag-unbox tayo ng bago. So makikita natin sa box, input 12 to 28 volts. Kwarto. Tapos yung mga iba pala, dinala na dun. Okay, dito po sa San Fernando, Pampanga. 1.5 inches. Tapos sa parking. Maluwang po yung ano nito. Tagay pala nun, salamin. Yung mga debris na yun, ang dami. Dahil pa sa labas. Tapos dito, rep. Dito ko pinalagay yung mga bakal para hindi. For today's video mga boss, mag-unbox tayo ng bagong launch ni Bluetti. Ito po yung bagong launch ni Bluetti na napakagaan. Si Bluetti Elite 10. Si Bluetti Elite 10, meron po siyang 128 watts hour, and then meron siyang 200 watts to 400 watts lifting power. So ayan po siya, napakagaan. So maganda siyang dalhin sa like camping, motorcycle camping. So hindi siya ganun kabigat. Unbox po natin para tapos i-test natin. So, Bluetti Elite 10 po yung bagong launch ni Bluetti. Wait lang niya. Yan, tulad ng sabi ko, meron po siyang total weight na 1.8 kg lang. Tapos 128 watts hour, 200 watts to 400 watts lifting power. So makikita natin sa box niya. Siyempre nandito yung kanyang mga accessories. Ito yung kanyang charging port. And then manual. Bluetti. Ito na si Bluetti. Napakagaan. Ayan po siya mga boss, ito po yung kanyang itsura. Si Bluetti meron po lang siyang 2 colors yata kung hindi ako nagkakamali. 2 colors na available. Ayan siya, Bluetti Elite 10. Charging port, and then yung kanyang saksakan na AC output 230 volts to 200 watts. Pwede na siyang i-charge sa ito, input 12 to 28 volts, 8 amperes, 100 watts. So ayan, meron siyang DC saka AC, and then meron siyang USB 15 watts, tapos USB 15 watts. Ayan, tatlo yung niya. Tatlo yung pwede kang mag-charge ng cellphone. Napakaganda po niyang dalhin. Napakagaan lang, kasyang-kasya kung mahilig kang mag-camping, motorcycle camping. Kapag emergency charging, kung low bat yung kanyang mga cellphone. And then pwede na siyang gamitin sa mga lights, tulad ng nagka-camping ka, kailangan mo ng ilaw. So, magagamit siya pag-charge ng mga power bank. And then buwan natin siyang charge dito naman sa mas maganda pa, meron kang ganito, solar module. Syempre Bluetti, ito po ay sa 100 watts. So unbox din na rin ito para makita nyo kung gaano kalaki itong panel ng Bluetti na 100 watts din with the Bluetti Elite 10. Ayan, mas malaki pa yung ano niya.
Yun. Ito yung panel. So napakaganda lang dalhin. Ano siyang handle. Siyempre logo ni Blue Yeti. Dito sa loob makikita niyo yung kanyang mga accessories. Ito yung charging port niya kung saan natin sasaksak itong ating Blue Yeti Elite 10. So testing natin kung charge siya. So, eto mga boss, testing natin si Blue Yeti Elite 10 on sa 67% ang kanyang battery. So, subukan natin sa cellphone charging. DC. Ayan. Good siya charging. So, sa kanyang Type-C na 100 watts. Ayun. Charging. 20. 21. At dito sa 15 watts lang. So mas mababa yung power consumption nitong 15 watts sa 15. Nasa 3.4 hours, 67% yung kanyang battery life. Okay. And then dito tayo sa kanyang AC power. Electric fan, mga boss, electric fan po. Testing natin. AC, AAC, AC yan. Off. On natin. Yan. 40 watts. Ang electric fan is 40 watts. So magagamit siya ng 2 hours. 66% lang po yan. 2 hours to 1.4 hours. Ayan, naglalaro siya nga. Naglalaro po yung kanyang power consumption kung ilang oras natin magagamit tong electric fan na dire-diretso. 66% lang po siya, mga boss. Yung right pa nasa 100% yan, at least mga 3 hours po siguro pag electric fan. Ayan, si Elite 10, napakaliit po niya. Ayan o. Tapos subukan naman natin siya sa ating mga power tools, mga cordless. So hindi siya pwede dito sa dahil yung kanyang lagi sa below flat yung cable. So gagamit tayo ng adapter. Ayan. Ayan. Charging po si cordless na battery. So yung kanyang medyo mataas yung wattage niya yung ating charger nasa 135 watts, 0.8 hours magagamit, nasa 65% lang yung battery natin. So okay, sulit. So yung mga boss, ito yung bagong release ni Blue Yeti Elite 10. Kung gusto niyo pong umorder ng ganito, lalagay ko po sa description box yung link ni Elite 10. Ganda. Tapos magandaan pala dito, meron din siyang ilaw. Ilaw. Yan natin yung battery consumption ito. Halos wala man pala. Ayan yung kanyang ilaw. Pwede. Kagabi maliwanag po yan. Medyo ano lang. Maliwanag lang kaya hindi siya masyadong makita. Meron pala siyang 3 mode. Meron pa siyang flash, warm, flash light. Okay, ganda. Sulit si Blue Yeti Elite 10. Kung yun lang yung nakabukas sa at least mga 8 hours. So pagka brown out, meron tayong emergency light. Ayan. Sulit. Okay. Ayan, ito po pala yung solar nya, solar panel na 100 watts.
So meron palang ano si Blue Yeti rin, adapter. Ito yung kanyang socket para mag-charge na rin siya sa solar, which is yung kanyang DC is at 12 to 28 volts, 8 amps, 100 watts. So compatible po yan, 100 watts po yun. So yan na siya, connected na tayo. And then yun, solar na ang magcha-charge sa kanya. Ayan po, input 55 watts ang ano, solar po yan. So maganda siyang dalhin pagka, lalo na pagka may solar, pagka walang kuryente sa area. So pwede po natin i-charge sa araw. Ito yung kanyang mga wire, connected siya. Blue Yeti rin po yan na solar panel, 100 watts. Yung charging 66%. Ayan, project update po tayo. Ay mga basta-bahay lakad natin ngayon is pupunta tayo sa San Fernando. San Fernando yung dalawang project natin dito sa may 10 unit stall tsaka sa Modern Bahay Kubo ang pupuntahan natin. Itong mga project ko na dito is sa mga cabinet. Ito yung closet na 4x8, 4 feet by 8 feet yung kanyang sukat. Ayun po siya, tapos meron siyang drawer, tatlong drawer, hangiran, and then shelves. Meron din shelves sa taas. Meron din dito 4x8, 8 feet, 4 feet, 8 feet. Ayun yung drawer niya. Yung drawer niya malaki, marami na mailalagay. Ayun din po, bale yung ito sa Olongapo, and then yun sa Modern Bahay Kubo dun sa kwarto. Tapos yung mga iba pala, dinala na dun, dineliver na po sa Modern Bahay Kubo para mabawas-bawasan tayo dito. Ayan, so, tara. So, marami pa yan. Susunod na yung kay, kay Doc Will. Ayan, shoutout kay Doc Will. So na pong gagawin sa kanya, pipinturahan na yan. Tapos meron pang TV console pala sa sa Olongapo. Let's go. Ayun, nandito na tayo. Dito po sa Kalulot 10 unit commercial space project. Dito na tayo. Meron tayong libreng cup kay Inko. Bumili pa po ako ng mga tools na combo kit na to. Ayan, meron tayong libreng cup. Dalawang set yung binili kong tools. Oh, dyan oh. Yan mo yung mga bata mo. Tapos gusto mo sombrero, bigay ni Inko. Ito yung mga binili kong bastos tools. Ayan, Inko. Baka naman. Tsaka bumili din akong sprayer. Ito gagamitin namin to pagka mag-spray po kami ng doon ng anay, gamot sa anay. Ito, gagamitin natin yan pang spray. Kasi ito, ayan, ito kompleto po ito, combo. Meron siyang barena, cordless po lahat to. Tapos meron siyang hammer, chipping gun. Tapos meron siyang grinder. So kompleto dito sa site to. Tapos yung isa, makadaling ko naman yung sa ibang site sa Pangasinan. Kompleto yan, barena, chipping gun, grinder. So combo, nasa po ito, 8,000 yata kung hindi ako nagkakamali. 8,000. Ayun walang dyan, pambalag, parang tanaman, pang gawa ng ayun, yung Blue Yeti pa lang isa nandito. Ay, yung Blue Yeti na AC 180 yun. 1,800 watts naman po yun. 1,152 watts hour naman yun. Yun po yung unang Blue Yeti ko. Tapos meron pa tayong yung 2,000 watts. Ayan, update tayo dito sa project dito. Walang kuryente dito kaya yung Blue Yeti yung ginagamit nila dahil hindi pa po nalagay ng naka-apply pa lang yung aming kuryente.
So yun na, nagtatambak na po sila backfill, and then ano na, compact na compactor. Compact na to. So pwede nang ano tong dalawang unit na to, i-prepare na po ngayon to. Lalagyan na ng rebar para flooringan. Tapos pagkatapos nito, so pwede na maglagay ng partition doon. Nakapatong po sa beam yung aming ano, yung aming flooring. Ay nakapatong siya diyan sa biga na yan. Saka diyan sa may harapan niya nakapatong po siya para matibay. Para di mo lang dadaanan yung anay. Minsan po kasi yung anay dumadaan sa mga gilid-gilid ng hollow blocks, lalo na pagka wala siyang beam. Ano, sa 1, 2, 3, 4, 4 unit 5 pala. Ayun na po yung tambak. Baling tambak na ginamit namin dito, or yung pinag-backfill namin is ano siya, buhangin, loose soil. Buhangin po. Ang ganda po ito, hindi po maputik, and then madali lang siyang i-compact gawa ng loose po yung yung soil. Yan, tigas na yung compactor. Okay na po yan. Bali yung kulang na lang dyan sa abang namin sa water line. So baka bukas paano na yung water line dito bago, para hindi maiwanan yung water line. Yung mga electrical naman sa taas na po madadaan yung mga electrical dito. Ito yung elevation nya, 0.75 meters simula dun sa kalsada dun sa may highway. And tapos meron pa siyang 1.5 dito na pinaka walkway, then 2 step yung driveway na yun. Yun na yung pinaka parking. Yung mga storm drainage, sanitary, okay na po lahat yan. So ayan, tambak. Pagkatapos natin dito, punta naman tayo sa sa Kalulot. Ayan, ito yung CR. Ayan yung CR niya mga boss. Tapos dito open space po ito. Tapos dito may lababo dito. Ito yung lababo niya. So alam, may water line dito, water line din doon. Saka dito. Dito yung pinaka laundry. Yung CR. So dito sa CR ano lang po yung CHV dyan, number 4. Tsaka dito sa partition. Yun yung kanyang sa kanyang laboratory. Tapos yung kanyang pinaka exhaust or ventilation po yan, napaka-importante po niyan. Dapat meron ganyan para siya yung magpupush sa CR, dun sa water closet. Merong ventilation, at the same time pasingawan din po yan. Diretso po sa taas yan. Mataba-taba na. Ayun yung malaga na ng bibi, laki na diba? Barako to. Taba na. Pwede na sa December to. December. Ayan po. Pilan na pa rin dyan? Ilan pa yung bibi? 10 na lang. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11 pa yan, parang puro lalaki ito, barako to. Ito, babae to. Ay! Laki na, malaki na. Bibi na. Yan mga boss, yan lang lamang po yung medyo matagal pagka na-flooringan na yan. Yung pag CHV laying, mabilis na lang po yan. Ayan. Kaya yun doon, pinapa-flooringan ko na kahit na 2 unit muna. Tapos habang may nagtatambak dito, merong nagpiprepare, nagpo-flooring. And then pagkatapos na flooringan, so pwede nang pasukan ng mga mason, pwede nang asintahan, mag CHV. Meron naman po mga CHV dyan.
Mabilis na lang yan pagka natapos na yung flooring. Manta na. Hanggang alas 12 na. Wala nang bunga yung ating atis alar. Wala na no. Ubus na. Yung chiko wala akong bunga. Meron kaso boss, ilaw pa eh. Yung mga mangga di pa namumulaklak no. Wala pang namumulaklak sa ating mga tanim dito Shoutout kay Kuya Andy tsaka kay Ate Maria. Tara kain tayo. Sus, kabunyaya marinera to kami, marinera. Ayan mga boss, muna tayo lang tayo ng ready made. Meron tayong liver steak, adobong chicken. Ay, thank you. Nangyay ka na Chicken curry. Chicken curry, parang pesta, ang dami mo lang. Direto Jo. Ano yun dyan, sinigang napaksiw. Kasanda man tanigi ang kaya yan. Hindi akong tigtitila. Cecilio. Chicken. Di pa ko na lagi ka rin budget. Lili. Iya ko lagi pahambahan dito yung materialis. Kung balik. Sige po Cecilio, lang Cecilio. Kaya tinggal pa tinggal lagi pa. Boss Reggie. Dami natin mangkok dyan. After lunch, mga boss, nag-start na rin po silang gumawa. So tayo naman, next naman tayo sa kabila. Sa Modern Bahay Kubo naman po tayo. Iwanan natin sila dito. Ayan na, nandito na tayo. Dito sa Modern Bahay Kubo. Yun o. Ayos itong Blue Yeti na Elite 10. Kasyang-kasya po dyan. Naka-charge tayo ng cellphone. Ayan, nandito naman tayo sa Modern Bahay Kubo mga boss. Ayan po, ang dami na naman nating dapat takutin. Ayan, puro mga ano po ito, mga debris na tinanggal namin dito sa loob. Dito, no? Malinis na. Semento na rin pala to. Ayan, pinasemento po ni owner to dahil yung access doon sa kabila, wala itong bahay na ito mga boss, sa mother po ni mother tsaka sa magulang po ni owner, ni Kuya Jim ito. So mayroong access dyan rito. Tapos sinentong pa ron, pinaka walkway kahit dito. Ayan, nakasimento na rin po yan. Tapos yung dating bahay doon, yung dating bodega, ay giniba na po namin para malinis na. Saka yung nanditong debris, tanggal na rin, malinis na dyan. Ito, kaya ito rin mo yung papalagay ko rito para terno. Ganda niya. Meron na rin po ano dito, grills, yung grills niya. So hindi makakapasok yung tao dyan. Ayan, tulad na request po ni owner, pinalalagyan po ng CO yung mga column. Ayan, may mga saksakan dyan saka doon. Ayan, CO, saksakan. Kung sanang nasabi po nung una to, sana pinasok namin dito sa column yung wire. Hindi na po kasi pwedeng pasok yan dahil meron pong busto. Solid po yan, buhos po yan hanggang taas. So ginamitan na lang natin siya ng plastic molding, and then bibinturahan na lang ng kulay nito, chocolate brown.
Ayan, dito sa loob alas okay na, baka bukas install daw yung ano, yung pong mga bintana. Tapos bibiling ko na rin yung water closet dito, yung mga accessories para ma-install na rin. Ito na yung granite, ito na yung basin. So yun pong ano dito, salamin, face mirror. Tapos pinadeliver ko na yung ibang cabinet dito. Ito na po yung mga cabinet. Ito yung sa kitchen cabinet, pero papunta kip to. Ito yung dito. Ayan, tapos ito nakahang po ito. Iangat dito. Yung countertop niya is sa granite din, tulad nitong lababo. I-install na lang yun dun. Hanging. Tapos yung takip pala nun, salamin. Ayan siyang salamin. Ayun na rin yung kanyang cooktop. Tapos box plus na lang dyan. Yan, isa muna. Isa muna ulit. Yung maliit na muna. Sumulat. Ayun ang cabinet. White. Tapos dito sa may ano niya, attic niya or mezzanine mga boss, meron na pong hagdanan dyan. Hinihintay ko lang dumating yung in-order kong hagdanan para dyan. Access papunta rito sa taas. Pwedeng gawing bodega tulad na sa yung dati. Pwede rin gawing tulugan yung taas niya. Meron din pong outlet dyan. Pwedeng maglagay ng electric fan dyan sa taas. So dito, aircon po ito. Naka-aircon to. Pagka malinis na dito sa likod, doon ko papa-install. Marami pa po kasi kami kailangan tanggalin dyan. Ayun, yung mga debris. Ang dami. Ayun pa. Kailangan natin talagang ano. Tingnan natin kung makakatingin tayo ng truck. Magre-renta tayo ng truck para lang makakot po yung mga debris na yan. Ang dami pa sa labas. Dito yung aircon. Sa ibaba po yung kanyang condenser, yung outdoor nya. Dahil hindi po pwedeng idikit dito dahil yung pong kubo na to is metal frame po yan. Hindi po siya concrete. So pagka dinikit natin dyan, possible po na magbabibrate yung kanyang outdoor or condenser. So magbabibrate yung ano nya. Kaya inaano natin na sa ibaba ilagay. Floor mounted na lang yung kanyang condenser. Tapos dito ref po ito, ref. Yung location na to. Malinis na. Konti na lang. Hopefully bago dumating si owner, tapos sana namin. Tapos meron pang grills yan mga boss. Dito grills. Security grills. Dito sa loob kitang-kita yung grills, pero dito sa labas wala, hindi visible dahil nga po dito ko pinalagay yung mga bakal para hindi kita sa labas. Babarnisan na lang to. Bago babarnisan to-torch muna para matanggal tong mga himulmul. Para matanggal to. Sunugin ng torch. Tulad ng ginawa rito. Ito, ano to? Torch to. Tapos nabarnisan na po ito. Mapapansin nyo, makintab na siya. Natural lang siya, natural. Wala pong kulay. Yan. Pwede rin pong lagyan ng kulay. Kung gusto niya medyo mamumula, pwede po parang ganon. Yan, yung red. Pwede nating haluan ng kulay. Pero mas gusto ni owner na natural lang. Natural varnish. Itong side dito hindi pa nabarnisan to. Dahil nga gumagawa pa dyan. Tapos ayun na pala yung gate. Luwang ng walkway. Ang luwang. Ayun na yung gate nya. Sliding po yan. Ayun yung release nya, gawa na rin. So ang balak nila owner dito is automation po siya or automated gate. Ayan. Sliding. Lalagyan ng motor. Tapos tatanggalin na natin tong ano na to, all wire. Malinis na yung tubo. Ayun na po yung ano nun, yung liso.
GI sheet para doon. Yung pong design ng gate parang katulad ng sa akin, pero ito meron po siyang service gate. Yung service gate niya pa tao. Alright. Alright. Ayos. Ito, susunod itong paritang ganda sa may mangga. Ayan na po yung kitchen. Yung takip na lang nito. Bala yung takip nito naiwan pa dun sa bahay. Tsaka yung takip nito. Kanyang top. Ayan. Una, itulda na pa yung gulis na. Tayo itong gulis na kayo, may wala yun. Wala baligtad dyan. Papunta ka rin. So dami na dyan, 242.2. Okay, mga boss, iwan natin sila. Ayan na mga boss, ginabi na po tayo. Pero pa kasi akong dinaanan kanina. Bumili pa ako ng materials na dadaling ko bukas sa site. Ayan o, wow. Kahapon, nailagay ko yung wall lamp dito. Actually, apat po yan. Yung sa taas hindi ko pa nailagay. Ayan o. Ayan siya. So yung pong ano dito, yung pong price reveal tsaka before and after nito, pagka po na kompleto na. Tingnan natin by this week pagka nalagay na rin yung mga vanity dun sa taas. So ano natin, ayusin na natin, lilinisin muna natin para ipakita po sa inyo yung kinalabasan nitong proyekto. So yun, dala ko tong dala ko yung Blue Yeti na Elite 10. Napaka compact po niyang dalhin, naka emergency na nalobat. So itong mabilis po mag charge dito. Ginamit ko kanina itong DC output na 100 watts. Napakabilis mag-charge ng aking cellphone. Napakabilis mapuno. Ayan o. So meron lang sana siya dito. Tulad ng isa kong Blue Yeti na patong mo lang ganyan. I-charge. Wala siya. So yun, all in all, maganda po ito. Ito pong Elite 10. 200 watts, 128 watts hour. Kaya mga boss, dito ko na po tatapos. Dito ko na po tatapos yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat.